Noong 2010, sinugod ng mga miyembro ng isang kartel sa Mexico ang rancho ng isang 67 anyos na magsasaka upang sapilitan itong kuhanin sa kanya sa pamamagitan ng dahas. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, pinagandaan na pala ng matanda ang kanilang pagdating. Agad na nagpaputok ang mga kawatan sa harapan mismo ng kanyang bahay. Ngunit dalawa agad sa kanila ang bumulakta. Dahil dito, agad na tumakbo ang dalawa pang miyembro upang pumasok sana sa pintuan ng bahay. Ngunit ilang sandali lamang, sila din ay isa-isang bumagsak sa lupa. Ito ang true story ni Don Alejo Garza Tames, ang matandang lumaban hanggang sa huling hininga kontra sa isa sa pinakamaras na kartel sa kasaysayan ng Mexico. Ayon nga sa kasabihan, it is better to die trying than to do nothing. Kapag sinalin sa Tagalog, mas mabuti pang mamatay na sinusubukan lumaban kaysa walang gawin at sumuko na lamang. At ang kasabihan niyang ito, sinabuhay na isang matandang lalaki sa Mexico kung saan siya ay naging tanyag dahil sa kanyang tapang at tatag, hindi lamang sa hamon ng buhay, dahil na rin sa paninindak sa kanya ng mga taong naghahari-harian at gustong kamkamin ang kanyang ari-arian. Hindi katulad ng mga kumalaban sa kanyang grupo. Ang buhay ni Don Alejo ay hindi balot sa panlalamang at kriminalidad. Sa katunayan, isa siyang maituturing perpektong templo na namuhay ng marangal. Siya ay pinanganak na 1933 sa Alendre, Nuevo Leon, isang bayan ng silangan ng Mexico na malapit sa border ng Texas, USA. Sa kanyang paglaki, tila nakabistino na sa rancho si Don Alejo. Kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki, tulong-tulong sila mag-ama na mag-harvest at magbenta ng mga troso noon sa isang sawmill na pag-aari ng kanilang pamilya. Sa araw-araw, naging ganito ang takbo ng buhay ni Don Alejo. Matapos na mag-aaral sa eskwela, diretso sa kanilang negosyo, sa sawmill, upang matulungan ang kanilang pamilya na makaraos sa araw-araw. Hindi naman ito tinuring na parusa ng tadhana ni Don Alejo. Sa katunayan, ito pa nga naging daan na magkakapatid para mas maging malapit sa isa't isa. Sa kanyang pagtanda, nakaipon ng sapat na pera si Don Alejo. Nakabili ng 200 hectares na lupain sa rehiyon ng Tamaulipas, Mexico. Nang una niyang mabili ang kanyang lupain sa Tamaulipas, hindi maitatangging tila tigang ang magiging rento niya kinalaunan. Mabibilang lang sa kamay ang mga halaman makikita doon. Hindi rin gaanong akma ang temperatura upang magkaroon ng hitik at namumungang mga puno. Wala rin ni isang instrukturan na nakatayo sa kanyang nabiling lupain. Ngunit ganun pa man, kahit na medyo natagalan, kinaganit Don Alejo na is-transform ang Tilaw Island na yon sa isang mayaman, maganda at titik na rancho na pinangalanan niyang Rancho San Jose. Ay sinunod sa kanyang namayapang ama. Sunod sa paglaki ng kanyang rancho, dumami ang kanyang mga tauhan. At nagkaroon siya ng maraming kapitbahay. Dumami ang kabahayan doon. At lahat ng nakatira doon at kanyang mga naging tauhan ay naging sobrang malapit sa kanya. Dahil nga sa tinagurian siyang doon sa kanyang mismong rancho, hindi siya panay mando at hindi niya binabalikat ang kanyang mga tauhan. Sa katunayan, nag-a-assist pa nga si Don Alejo sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng bibigay ng tulong personal sa mga poultry at farming business sa karatig niya ng lugar. Suportado din niya ang plantasyon ng mga oranges ng kanyang mga kapitbahay. Dahil mahilig siya sa pangingisda at pangaso, bukod sa pagsuporta sa mga maliliit na negosyo sa Tamaulipas, siya rin ay tumulong na magpatayo ng mga establishmento para sa hunting, fishing at shooting clubs sa kanyang hometown na Allende. Ayon na rin sa kanyang mga malalapit na kaibigan, mataas ang reputasyon ni Don Alejo sa shooting club na kanyang kinabibilangan dahil sa talas nitong umasinta. At ang kadalasan niyang target ay ang mga kalapati, gansa at mga usa. At dala ng kanyang hobby, nasimulan din ni Don Alejo na magkaroon ng koleksyon ng mga hunting rifles sa kanyang rancho. Sa kinalaunan, nagsimula na rin na magpamilya si Don Alejo at napangasawa ang dalagang nagngangalang Leticia. Nagbunga ang pagmamahalan nilang dalawang anak na babae, na sila Marcela at Alejandra. Ngunit ang tahimik at tila fairy tale na buhay ni Don Alejo ay unti-unting nababasag sa pagitan ng cartel groups na Losetas at Gold Carter. Isa sa mga hotspot ng kanilang pagbabanggaan ay sa parte ng kalye ng Tamaulipas kung saan nakatayo ang rancho ni Don Alejo. Sa puntong ito, naging talamak ang kidnapping at pagnanakaw buhat sa mga nasabing kartel. At nagsimula rin ang kanilang mga modus para magkapera. Pupunta ang mga armadong grupo sa isang lokal na komunidad na magsasaka at kunwari mag-o-offer ng proteksyon laban sa mga kalabang kartel kapalit ng buwan ng bayad.
Ngunit kinalaunan, pepersay na rin ng mga kartel na palayasin ang mga magsasaka na kunwari nilang pinoprotektahan sa kanilang mga lupain at gagawin nilang training camps, hideouts, at base operation ang mga nakamukam nilang lupa. Bagamat naging talamak ang modus na ito ng mga cartel groups, nanatili si Don Aleo sa kung sino siya. Isang honest at may dignidad na tao na kailanman ay hindi gugustuhin naman lamang ng kapwa. Hindi naman siya ginugulo ng panig ng mga naglalabanan, cartel sa lugar na yon. Ngunit pagdating ng November 12, 2010, naging iba bigla ang kapalaran niya dahil sa edad niyang 77 years old. Ilang mga miyembro ng Lucetas cartel groups ang nagpunta sa kanyang bahay upang katukoy na matanda sa kalaliman ng gabi. Sa mga panahon na yon, ang Lucetas cartel ang nagkaroon ng reputasyon sa Mexico bilang isa sa pinaka-violenting cartel groups. Sila ay kilala pagtotorture at pagpatay at pamumugot ng ulo. Sa madaling salita, tila nasa bingit ng panghanib ang kawawang matanda sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Sa pagbukas ni Don Aleo ng pinto, agad na agresibong pumasok ang mga kalalakihan sa kanyang opisina at nagpakilala bilang miyembro ng Lucetas. Walang kabog-abog at pakundangan. Sinabi ng mga tumatayong leader ng unit na yun na naroon sila upang kuwanin ang lupa ni Don Alejo sa kanya. Natural na hindi pumayag ang matanda. Dahil dito, sinabi ng leader na bibigyan siya ng 24 oras na palugid upang mag-impake at lumayas. Bilang isang tao maprinsipyo, hindi pumayag si Don Alejo sa pilitang pangingikil ng Lucetas sa kanya. Dahil dito binantaan siya ng mga bandido grupo na ito sa kalaliman ng gabi at pagsisisihan di umano ni Don Aleo ang katigasan ng kanyang ulo. Para naman sa 67 na may-ari ng rancho, sinabi niya na hindi siya pupunta sa kahit saan at sasalubungin pa niya Lucetas sa kanilang pagdating. Ayon nga sa isang niyang tauhan sa isang panayam, hindi siya nagtrabaho ng buo niyang buhay para lang kunin ng kung sino man ang kanyang pinagpaguran ng ilang dekada sa loob lamang ng isang araw. Hindi talaga siya papayag. Para sa isang mamamayan, malamang ang unang-unang papasok sa isip niya ay magsumbong sa kapulisan. Ngunit alam ni Don Aleo na walang binatbat ang mga kapulisan ng Mexico sa pwersa ng mga kartel na lumalason sa kanilang bansa. Ang buong pag-aakala ng Lucetas ay uugod-ugod na si Don Aleo at hindi na niya kaya pang labanan ng kanilang grupo. Bagamat totoo na matanda na ang kanilang target, lingit sa kanilang kaalaman, ang pumemersa nilang ito ay pinaghahandaan na pala ni Don Aleo ng matagal ng panahon. Sa oras na umalis ang mga miyembro ng kartel sa kanilang rancho, agad na nagtungo si Don Aleo sa kanyang seller upang kunin niya ang kanyang mga personal na koleksyon na high power, hunting rifles, mga pistola at iba pa mga baril na nabili niya hindi lamang isa-isa kundi bulto-bulto. Taliwas sa inaasahan, hindi sa tumawag ng backup mula sa kanyang mga trusted na kaibigan at mga tauhan. Ang ginawa niya, nilipo niya ang kanyang mga empleyado at sinabi niyang maaari na silang umuwi ng maaga noong November 13, 2010. At sinabi rin niya na kung may mahalaga silang gamit sa rancho, kunin na rin nila ang mga yon sa kanilang pag-uwi. At binigay natin ni Don Aleo ang kanyang mga alagang hayop sa kanilang mga tauhan na hindi sinasabi kung anong rason. Bagamat lahat, halos sa kanila ay masayang umuwi sa kanilang mga pamilya. Ang kanyang tinuturing na kanakaman at sanggan dikit na si Joaquin Estrada ang unang umalis sa rancho. Bagamat hindi niya tinanong ang rason, ang biglaang desisyon ng kanyang kaibigan, alam ni Joaquin ang nangyayari. At bago tuluyang maghiwalay ang dalawa, sinabi ni Don Aleo sa kanyang matalik na kaibigan na umuwi ka, yakapin mo na mahigpit iyong mga pamilya. Sa paglubog ng araw, nung si Don Aleo ay mag-isa na, sa kanyang rancho ay nag-aantay sa pagbalik ng Lucetas. Isang huling bagay muna ang kanyang ginawa. Tinawagan niya ang kanyang may bahay na si Leticia. Nakasama ang kanyang mga anak sa kanilang lugar. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Don Aleo sa kanyang asawa na kapag sinalin sa Tagalog ay, "Mahal ko, mahal na mahal kita. Paalam." At ang sagot naman ng kanyang mahal na asawa ay, "Mahal na mahal din kita." At ang huling reply ni Don Aleo sa kanyang may bahay ay, "Bukas, kung loloobin ng Diyos, mag-uusap tayo na maaga ulit." Pagpatak ng 4 AM ng November 14, 2010, nagsidatingan ng mga Lucetas sa kanya rancho, lula ng mga sasakay maingay at tambutso. Maririnig pa na panay ang busina ng mga ito habang nagpapaputok ng kanilang mga baril sa ere. Na tila nagbibigay ng signal kay Don Aleo na paparating na ang kanyang sundo. Panay pa ang kantsaw nila sa matanda at pinagtatawanan si Don Aleo dahil wala daw naman ito magagawa sa kanilang pagte-take over sa kanyang lupain. Ilang sandali pa, ilang malalakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa rancho kung saan nadoon si Don Aleo. Dalawa agad sa mga kolokoy ang bumulagta.
Nagulat ang Luceta sa kanilang nasaksiyan. Hindi nila inaasahan na ang matandang lalaki na kanilang binabraso ay may lakas pa palang gumanti at paghandaan sila. Sa kanilang pagsipat, tila handa sa gera si Don Alejo. May mga bintana, siwang siyang binakuran upang hindi magkaroon ng side advantage at entry points ang kanyang mga kalaban. Sa oras na dumating sila sa rancho muli, sa madaling salita, pinanindigan ni Don Alejo ang kanyang pangako na hindi siya aalis ng rancho at hihintayin niya ang kanilang pagdating. Nang sinubukan ng Lucetas na dumapit kay Don Alejo, sila ay nagulat sa dami ng putok na kanilang nakuha mula sa matanda galit sa iba't ibang direksyon. Dalawa sa kanila ang sinubukan sugurin ng bahay. Ngunit bumulakta mga ito. Hindi pa man nakakarating sa pintuan ng bahay ni Don Alejo. Ang di alam ng Lucetas, isa palang shooter ang matanda. At hindi nila kilala ang kanilang binangga. Sa sobrang asintado ng kanyang pamamaril, panis sa mga cartel members, kahit na mas marami ang bilang nila sa kanya. Ginawa ni Don Alejo na ginawang target practice ang mga members ng cartel. Mula sa pag-asinta sa bintana, matapos na kalabit ng gatilyo, lilipat naman siya agad sa kabila. Isang putok, lipat pesto. Ganito ang kamada ni Don Alejo na animoy nasa isang exhibition event lang sa kanyang shooting range. Dahil dito ay tila natinag ang cartel members dahil sa pagsipat at sa galing bumaril nitong matanda. Ngunit kung parte ka ng isang cartel, alam mo ang pag-urong at pag-atras ay maaaring maging kapalit ay buhay mo. Kaya nagplano ang Lucetas kung paano gagapiin ang kalaban tila isang shadow sniper na mailap, madulas at mabilis. At sa puntong ito, dala ng advanced na weapon ng mga kartel at hindi nila matumbasan ang skills ni Don Alejo sa paggamit ng rifle. Gumamit na sila ng mas marahas na paraan. Nilabas na nila ang mga high power na gamit nila mula sa kanilang sasakyan. Inilabas nila ang high power na baril na launchers, grenade. At sa puntong ito, sabay-sabay nilang pinasabog ang building kung saan nagtatago si Don Alejo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, umaalingaw-ngaw sa buong dakong iyon ng Tamaulipas ang sunod-sunod na pagratrat at pagsabog sa Rancho San Jose. At dahil alam ng mga kapulisan, hindi nila kayang pumalag sa kartel, tinawag ng mga lokal na otoridad ng Mexican Marines upang rumispondo sa lugar. Sa pagdating ng mga Marines, agad nagpulasan ng mga cartel members. Hindi tuluyan na na-take over ang rancho. Sa pag-ship ng Marines sa lugar, kapansin-pansin ang pinsala ng tamo na rancho mula sa pag-atake ng Lucetas. Nakita nila ang 6 na abandonadong katawan sa labas ng farm. 4 ang patay, 2 naman ang walang malit sugatan. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang katawan ni Don Alejo na nakabulagta at punong-puno ng sugat at butas sa katawan. Matapos mangyari ang malagim na aksidente, nilathala agad ng newspaper ang katapangan ni Don Alejo na lumaban sa karahasan ng Lucetas Cartel. Mabilis na kumalat sa internet, mabilis na kumalat ang kabaitan at kagalingan na kanyang iniwan sa isip ng kanyang mga empleyado at kaibigan. At dahil doon, naging isang cultural icon si Don Alejo sa Mexico. Hindi natuloy ang pagkamkam sa kanyang rancho ng mga miyembro ng kartel. Ngunit ganun pa man, walang nangyaring investigasyon sa murder ni Don Alejo. Walang ni isang kaso ang isinampa laban sa Lucetas Cartel. Dahil sa kanyang kagitingan, maraming mga musikero at rap band sa Mexico ang nagsulat ng kanta bilang isang pagkikilala sa kanyang ginawa. Isang sikat na Amerikanong writer naman ang nagsulat ng kanyang life story sa librong pinagmagatang The Cartel. At naging basehan ng kanyang kwento sa ilang independent films sa Latin America. Maging sa ibang panig ng mundo ay sumikat din si Don Alejo. Sa katunayan, isang sikat na comics publisher sa Italy ang naglathala ng isang series ng comics na nakabase sa kanyang buhay. Ang El Viejo y el Narco o sa English ay The Old Man and the Narco. Ang kwento ng buhay ni Don Alejo ay isang matinding patunay lamang sa kasabihang It is better to die trying than to do nothing. hanggang sa huli niyang lakas, huli niyang hininga, sinubukan niya na protektahan ang kanyang pinagpaguran ng ilang dekada. Kung ikaw ang nasa kanyang posisyon, gagawin mo rin bang labanan ng mga salbaheng cartel members hanggang kamatayan o tahimik mo na lang lilisanin ang matagal mo nang pinaghirapan ng ilang dekada? Sabay-sabay sa mga cartel members, "Hoy mga tungak, ito na yung papel. Ito na yung titulo ng lupa ko. Pinalagay ko na sa pangalan nyo. Ngayon, masaya na kayo." Share na kayo ng opinion sa comment section dyan sa ibaba. At kung nag-enjoy kayo dyan sa video na yan, i-share nyo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutan panoorin yung mga video na susunod kong i-upload para lalo pa maubos ang oras mo.